Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Naku, ito mga kababayan, mga ka-analyze, curious na curious ho yung taong bayan. Pati ho yung ating mga viewers na kung saan sumusubaybay ho rito sa usaping politika. Pati ho rito sa usaping maanumalyang flood control projects. Pati ho rito sa hearing na ginagawa ho ng Blue Ribbon Committee. Especially ho itong ating mamamayan. Curious na curious din ho kung ano na ba talaga ang nangyari. Dito ho sa witness na binitbit ho ni Senador Marcoleta. Hindi malaman kung saan ho naarkila tuloy. Hindi mo malaman kung saan ho, hindi mo malaman kung saan ho dinampot, pinulot itong si Orly Godesa na hanggang ngayon ho ay missing. Hindi ho alam kung saan lupalop na napunta ho ito. Naaalala nyo, nung binitbit ho ni Senador Marcoleta ito, pati ho yung buong Blue Ribbon Committee, nasyak, nagulat. Kasi nung araw na yon, dumating ho itong si Senador Marcoleta at bit-bit ho itong taong ito na hindi malaman kung saan lupalop galing. Na wala man lang daw wala man lang daw timbre paalam kay Blue Ribbon Chairman Committee na si Senador Pampilo Lacson. At according kay Pampilo Lacson, pinaimbestigahan niya, nireview niya yung CCTV nung araw na binitbit ito ni Marcoleta. Nung dumating daw ito, may mga kasama doon sa Senado, bigla raw dumire-diretso doon sa kwarto ni Marcoleta. So, pwedeng nakatimbre. Alam niya na kung saan siya pupunta. At siguradong alam din ni Marcoleta na may darating siguro siyang sa kanya na isang Orly Godesa dahil pinatuloy-tuloy doon Baka natimbrehan din si Marcoleta. Isa ho sa mga kontrobersyal na mga pahayag ho ni Orly Godesa sa kanyang affidavit, yung pirma ho ng isang abogado doon sa kanyang affidavit na kung saan ay napanotaryo daw yun. Lumalabas mga kababayan, noong mga panahon na yon, marami hong nagdududa doon sa kanyang affidavit. Dito kay Orly Godesa. Kasi nga, especially nung huling sinabi niya, sabi niya kailangan niya ho ng mapasa ilalim sa WPP, sa Witness Protection Program. Pero nung tapos na kanyang basahin ang kanyang affidavit, nag-uusap sila ni Senador Bato, hindi niya raw kailangan ng protection, ng Witness Protection Program. May armas daw siya at may mga taong magtatanggol sa kanya. At tayo niya na raw makaabala. So, iba yung sinasabi niya nung kausap niya si Bato, iba rin yung sinasabi niya sa affidavit na kailangan niya ng Witness Protection Program. Sabi ko nga, siya kaya talaga gumawa ng kanyang affidavit? Although sinumpaan niya yon. Bakit? Sino ba nagpanotaryo niyan? Kasi lumalabas mga kababayan, may findings na, ito sabi sa report may findings na, may resolution na yung executive judge ng Manila RTC. Napatunayan na hindi talaga signature o pirma noong notaryo si Attorney Espera nung kanyang sinumpaang salaysay. Sabi ho ni Senador Pampilo Lacson. Nako, naloko na. Kung titignan ho natin nung panahon na yon, yung bitbit ho ni Godesa na affidavit na pinatotohanan, pinirma ho ni Attorney Espera, malayo ho doon. Sa totoong Attorney Espera, yung signature niya, kasi itong Attorney Espera, naglabas ho ng memo or naglabas ho ng memo, kasulatan, na tinatanggi niya ho yung kanyang pirma doon, pangalan niya. Hindi niya raw alam yun, nagulat siya, ba't nando doon yung kanyang pangalan at may pirma pa? Malayo doon yung sa pirma
O ngayon, mga kababayan, ang malaking katanungan, si Gudesa ba talaga gumawa ng kanyang affidavit? Dalawa na sa isip natin eh. O pwede kaya na yung kanyang salaysay, hindi siya ang gumawa? Baka lang to ibinigay sa kanya, pinabasa lang dyan sa Senate, tapos may pirma na. Nung inabot sa kanya, naka-ready na. O pwede naman kaya na talaga siya ang bumuo ng affidavit na yon, tapos sinawakan ng iba, tapos ibinalik sa kanya, tapos may pirma na. Di ba? Pakinggan ho natin ito, mga kababayan. Nang sabi nga ginamit lamang ang kanyang pangalan. Ako si Mari Ocampo ng Ulitin natin ito, mga kababayan. PRTV News. May desisyon na ang Manila Regional Trial Court kaugnay sa umano'y affidavit ni Orly Gutesa na umano'y peke ang pirma ng abogado. Alamin natin mula kay Mari Ocampo ng PRTV News Manila. Mari. Ninya peke. Ito nga ang lumabas sa masusing investigasyon ng Manila Regional Trial Court Branch 18 kung saan inirekomenda pa ni Executive Judge Carolina Icasiano Sison sa Department of Justice na imbestigahan ang dating umano'y miyembro ng Philippine Marines na si Orly Gutesa sa falsification pagdating sa notaryo ng kanyang sinumpaang salaysay noong Setyembre 24 ng taong kasalukuyan dahil lumalabas na dinoktor lang ang pirma ni Attorney Petty Rose Espera. Una nang itinanggi ni Attorney Espera na pirma niya ang nasa notarized affidavit kasabay ng sabing ginamit lamang ang kanyang pangalan. Ako si Mari Ocampo ng ayun ho, mga kababayan maliwanag na itong pirma, yung pirma ho ni Attorney Espera sa affidavit ho ni Orly Gutesa, peke, dinoktor lang. So maganda nga ito si Orly Gutesa, mga kababayan. Ipatawag ulit, pabalikin ho dyan sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Para matanong ho siya na yan bang affidavit mo, ginawa mo ba yan? Pag sinabing, opo, Your Honor, ako po gumawa nito. Sino nagpa-notaryo niyan? Yun ang magandang tanong. Kasi kinakailangan pag pinotaryo yan, nandoon yung mismong gumawa ng affidavit. Sino yun? Di si Orly Gutesa. Kailangan saksi siya doon. Hindi yung po pwedeng panotaryo mo to. Uutos mo lang. Kailangan magiging saksi ka doon sa sarili mong affidavit. Ngayon, po pwede kaya na halimbawa tinanong si Orly Gutesa, ikaw ba gumawa nitong affidavit na to? Hindi po, Your Honor. Binigay lang po sa akin yan. Binabasa. Pagtingin ko nga meron akong pirma ng abogado. Diba? Kasi mga kabayan, nakakapagtaka dito, bakit sa dinami-dami ng abogado? Bakit ang napili ng nameke ng pirma? Ang mapili nila, itong si Attorney Espera. Lumalabas pa nga, sa nabasa ko nung nakaraan, parang taga-legal department ko ito ng ABS-CBN. Hindi ako nagkakamali Kasi may nakalagay doon ABS-CBN doon sa papel Parang taga-legal department ito ng ABS. Ibig sabihin abogado, isa sa mga abogado ho ito ng ABS-CBN network. Bakit lumalabas bakit ito ang napili? At alam mo yon, itong nilalaman ho ng salaysay affidavit ni Orly Gutesa. Matindi ho ang kanyang salaysay. Lumalabas, bakit kaya nila pineke? Kaya ba ito si Orly Gutesa hindi na mahagilap dahil sa isyong ito? Mabubuking na ang kanyang affidavit pineke lang yung nakalagay doon na pirma ng abogado. O ngayon may magsasabi,
Hindi naman importante yan, peke o hindi. Importante yung kanyang sinumpaan kasi sinumpaan niya pa rin yan. O, yan yung, yan yung mga sasabihin nila dyan. Eto nga ang tanong. Kung ang importante, kanyang statement sa Laysay Affidavit, hindi importante ang pirma ng abogado kasi sinumpaan pa rin niya. Tanong, bakit kinakailangan pekein? Di ba? Simple-simple. Bakit kinakailangan pekein kung hindi pala importante ang pirma ng abogado? Pwede namang totoong pirma ng abogado, pwede namang totoong panotaryo. Ang importante naman pala yung sinumpaan niyang sa Laysay Affidavit. Ba't kailangan pekein? Kung di naman pala big deal, di ba? So ibig sabihin, there's something wrong. Di ba? Ibig sabihin, merong ano talaga, merong behind dito sa nangyayaring ito. Lumalabas hindi totoo ang kanyang mga sinasabi about kay Saldico at saka kay Speaker Martin Romualdez. Paano magiging makatotohanan ng isang affidavit kung yung peke ng abogado sa notaryo peke? Kaya malaking katanungan dyan, talaga bang ginawa ni Orly Godesa itong affidavit na ito? At nung at itong kung talagang pinanotaryo yan, kasama ba siya? Kasi lumalabas peke di ibig sabihin walang nangyaring totoong notaryo dito. O sino pumirma doon? May pananagutan kaya si Senador Rodante Marcoleta rito dahil siyang nagpresenta nito sa Blue Ribbon Committee hearing diyan sa maanumalyang flood control, diyan sa gitna, diyan sa Senate Gallery. Siya ang nagbitbit niyan. Ibig ba sabihin Senador Marcoleta, sir, papakita ka, nagbibitbit ka ng isang witness sa isang mahalagang usapin dyan sa Blue Ribbon Committee na kung saan hindi mo alam kung ano yung mga bitbit na documents, kung legit o hindi. Siyempre, ulitin ko, may papalusot yan. Importante yung sinumpaan niya pa rin yan. Ano ba? Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun yung mindset natin dyan. Importante yung sinumpaan pa rin niya. Kasi nga, kung importante nga talaga yung sinusumpa, yung sa Laysay, sinumpaan ng isang witness, yung kanyang sinumpaang affidavit sa Laysay, kung yun talaga ang mas importante, bakit niya kailangan pekein? Diba? Simple-simple. So, tignan natin mga kababayan, abangan natin kung may mangyayaring pananagutan dito si Senador Marcoleta. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.